arise and go to my father, and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. 20. And he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. May God bless His holy word. Let's pray. Ginoo, salamat sa imong mga pulong. Akong pag-ampo amahan, nga imong gamiton kini nga mensahe, paghatag o Dios o pagtulunan sa matag usa kanamo o Dios. Mahitungod sa relasyon sa amahan ug sa anak. Nga unta Ginoo, ang mga Kristohanon ginikanan, inahan og amahan ang relasyon ngadto sa anak amahan, mahimo pa kini nga much better, more stronger o Dios. And I pray, Father, nga i-bless nimo kini nga mensahe karon. Gamita ang imong alagad sa pagsaysay. Lord, ang akong kaalam Ginoo, limitado lamang amahan. Ang akong kahibalo o Dios, dili kini makatugkad sa imong pulong. Apan akong pag-ampo Ginoo, pinaagi sa balaan nga espiritu, magagiya o Dios, nga ang pulong magagula sa akong baba, mahimo nga pagbadlong, pagmatuto og labaw sa tanan, panalangin sa matag usa nga nagapaminaw niini. Kanimo among itugyan ang tanan, pasalamatan ug laoman nga madawat sa pangalan ni Jesus. Amen. Luke 15 is a story of a parable of the lost son. Unsa ning word nga parable? Ang word nga parable means an earthly story with heavenly meaning. Ang parable mao ni ang yutan-on nga istorya apan adunay langitnon nga kahulugan. So mo na siya ang parable. So dinhi sa verse number 12, makita na to ang sugod sa istorya. Istorya nga dinhi sa yuta gisaysay apan aduna siya langitnon nga kahulugan. Ug makita nato ang relasyon dinhi sa amahan ug anak. Natiman-an nato ni mga ginikanan. Niini nga passage, wala na hisgutan ang inahan, which I suppose basin balo na ning papa, o kini nga papa na siya duha ka anak nga lalaki. Unya sa story sa verse number 12, ang manghod nga lalaki, miingon siya sa iyang amahan, Amahan, pa, ihatag kanako ang akong bahin. Bahin sa yuta, bahin nako dinhi sa atong kabtangan. Gusto nako kuhaon ang akong bahin nga para sa ako. Walay dugay, ingon sa iyang amahan, ingon sa Biblia, gibahin sa amahan ang ilang kabtangan. Kay duha ra man ang anak, magulang ug manghod, gitunga niya ang katunga, gihatag niya sa manghod. Verse 13. Ug dili dugay nga mga adlaw, human nga ang manghod nga anak natigom niya tanan. Medyo arangan ni sila. Di ta maingon nga arangan, dato ni sila kay naaman sila mga sulugoon. Gitigom niya tanan niyang bahandi, tanan nga kwarta, halin sa yuta, tingali bahin sa balay. Ingon sa Biblia, took his journey into a far country. Miadto siya sa layo nga nasod. Pag-abot niya sa layo nga nasod, wasted his substance with riotous living. Giusikan niya ang iyang kabtangan, giwaldas niya ang iyang salapi sa iyahang pagkinabuhi. Grabe gyud kawaldas. Og sa iyang pagwaldas, makita nato dinhi sa verse number naman ni verse verse 30. Mo ni ang iyang pagkinabuhi samtang tuwa siya sa layo. As soon as this thy son was come, nagsina na ang magulang, which hath devoured thy living with harlots. Tanawa. Iyang giusikan ang iyahang panginabuhian uban sa mga unsa ng harlots, mga bigaon.
Managingon sa Biblia nga term gigamit, giwaldas niya iyang kwarta, ang iyang salapi, dili dugay na hurot. Giwaldas niya uban sa mga bigaon. Wa nay nabilin sa iyang kwarta. So dinhi 12 ug 13 makita nato ang departure sa anak. Natiman-an nato ni mga anak. Kinsa may napay amahan dinhi, buhi pang amahan. Bisan tag 60 imong edad kung napa kay papa, taas kamot. Alright, napatay mga papa. Okay. Sa atong kinabuhi, na dinhi sa ato ang nagdumot, naglagot, nasuko sa atong papa. Ako wala na ko'y papa, wala na po ko'y mama. Pero kung buhi pa ang inyong ginikanan, ang inyong mama, inyong papa, tingali na mo'y kahiubos, tingali na mo'y kasuko sa inyong ginikanan. Apan, bisan unsa nga kasuko nato sa atong ginikanan, di nato ikalimod nga kung wala sila, wala taning kalibutana. Tingali dili naman sama ang atong mabuhat kaniadto sa atong mabuhat karon tungod kay sa una maayo ang relasyon, karon di na maayo. Pero sultihan mo na ako mga Kristohanon, ipakita gihapon ang pagtahod ninyo sa inyong ginikanan. Tingali bisyoso inyong papa, pahalag bisyoso inyong papa, respetuha gihapon isip inyong papa. Importante ang pagrespeto sa ginikanan. Dinhi nga story, usa ka anak nga ang iyang gihunahuna ang iya lang kaugalingon. Ug sa paghunahuna na siyang kaugalingon nga, pa, kuhaon ako akong bahin. Gusto na ako kuhaon akong kwarta. Ang amahan, way libog, sige nak, mao ni mong bahin. Ingon sa Biblia, kuha niya yung bahin, miadto siya sa layo nga nasod. Tingali sa atong kinabuhi na ka-experience nga dunay time sa atong kinabuhi nga wa na ta kauyon sa atong mama, wa na ta kauyon sa atong papa nga mulayas ko sa balay. Di na ko gusto mo puyo aning balaya, samo kay si mama alingugngog, si papa samo kayo sige gyaw-yaw. Pangkristohanon ko nang atong ginikanan gayaw-yaw man sa ato mga anak, timan-i gyud ninyo ni kana ilang pagmaymay para ra gyud na sa atong kaayuhan. Tingali alingugngog na para nimo, apan para ra gyud na sa atong kaayuhan. Kining bataa sa ilang kahayahay nga kahimtang daghan silang sulugoon, dato sila, gikuha niya iyang bahin. Nakuha niya iyang bahin, miadto na siya sa layo nga nasod. Pero timan-in ninyo ni, tingali na amoy kwarta anak. Sa pagkakaroon na amoy kwarta, mubiya mo sa inyong ginikanan. Apan timan-in nga kanang kwartaha, mahurot gyud na. Sa pag-abot sa panahon nga tuwa siya sa layong nasod, iyang giusikan ang iyang kwarta. Wa siya maghuna-huna sa iyang ugma. Tanan, barkada, pasikat, dali! Magparty ta na ako'y kwarta. Sa dihang na siya kwarta, giwalda siyang kwarta. Perting daghan ng barkada. Pero sa verse number 14, niabot ang gitawag nato nga misery. Pag wa na'y kwarta, miserable na ang kinabuhi. Kristohanon, mga anak, tingali na kahuna-huna ka nga mulayas ka sa inyong balay. Mubiya na ka sa imong mama ug papa. Maayo pa na sa imong huna-huna. Pero akong igarantiya ninyo, pag abot ninyo sa layong dapit, nga wa na mo'y ginikanan, timan-in ninyo, bation gyud ninyo ang kalisod, nga moingon gyud mo, nga may pay, wa akong milayas sa among balay. Bisan unsa ka stricto sa ginikanan, lahi ra gyud ning nata sa balay. Mas maayo gyud ang kahimtang nga nata sa atong balay. Pag abot niya dito sa layong nasod, ingon sa Biblia verse 14, dili kayo dugay. When he had spent, unsa iyang gi-spend? He had spent all. Nagasto na niya tanan. Wa nay nabilin. Bibo kayong barkada, parte, adlaw o gabi, perting daghanang mga amigo. Pero sa dihang nagasto na niya ang tanan, adunay dakong kagutom nga miabot sa maong yuta, og nagsugod na nga aduna na siya'y panginahanglan. Karon nga siya na ang nanginahanglan, wa nay barkada nga iyang maduulan.
Pero sa dihang nasa kwarta perting daghanang amigo adlaw gabi parte kaon perting bibuha. Pero karon nga nanginahanglan na siya pagkaon, wa nay amigo nga miduol niya. Verse 15. He went and joined himself to a citizen of that country. Miipon na lang siya sa lumulupyo sa maong nasod. Og ang lumulupyo sa maong nasod nga iyang nadtuan, gipadala siya didto sa iyang uma aron magbahog siya og baboy to feed swine. Didto sa ilang balay daghan kayo silang sulugoon. Siya ang amo. Na si Papa agalon siya didto. Bahugin na ninyong baboy din ha. Karon kay tuwa man siya sa laing nasod, gibiyaan man niya ang iyang balay, gitalitdan man niya ang iyang ginikanan, ang iyang amahan, nahurot na ang iyang kwarta, nagkinahanglan na siya kwarta, wa na siya pagkaon, nang-apply siya trabaho, ang trabaho ngayong nasudlan, tigbahog sa baboy. Samtang gabahog siya baboy, verse 16, he would have fain have filled his belly with the husk that the swine did eat, and no man gave unto him. Tanaw siya sa baboy, lami kayo ang kaon sa baboy, og ang interesting nga verse din hingon pa sa Biblia, have filled his belly with the husk. Napuno ang iyang tiyan sa husk. Kabalo mo sa nang husk, sapal that the swine did eat. Samtang gakaon ang baboy siyang kagutom, mingkaon pud siya apil sa bahog. Nabusog pud biya siya sa bahog. And no man gave unto him, wa gyoy mihatag niya pagkaon. Verse 17. Verse 17 hangtod sa verse number 19, makita nato din ang repentance. 12 to 13 iyang departure. 14 to 16 mao ni ang misery niya of the far country. Grabe gyud ka miserable yang kinabuhi. Wa nay kwarta, wa nay pagkaon. Mao ni timan-an gyud ni nato kitang napatay mga ginikanan, tingali magunahuna ka. Di gyud ko ganahan dinhi sa balay. Karon ra na nimo mahuna-huna. Pag-abot sa panahon nga manginahanglan na ka, moabot gyud ning time, tanawan ni unsay mahuna-hunaan aning tawhana nga mibiya siyang Papa. Naghinulsol siya, verse 17. When he came to himself, hinuktok na siya sa iyang kaugalingon. Tuwa siya sa kulungan sa baboy, naghinuktok. He said, ingon pa niya siyang kaugalingon, daghan kaayo og swinilduhan nga mga sulugoon ang akong amahan. Daghan og pagkaon. Have bread enough, igo nga pagkaon, and to spare, naapay sobra nga mga pagkaon, and I perish with hunger. Unya, mamatay lang ko dinhi sa kagutom. Dito sa balay sa akong Papa, dato siya daghang pagkaon na mga sulugon niya ako karon, mamatay lang ko sa kagutom. I will arise and go to my father. Ingon pa niya, bangon ko, mubalik ko kang Papa. Mga Kristohanon, kakinahanglan gyud tag amahan. Amen. O ang labaw nga amahan atong gikinahanglan ang atong langitnon nga amahan. Tingali wala na kayo tanon nga amahan niining kalibutana. Panayo kalimti napatay langitnon nga amahan nga atong masangpit. Amen. Napatay amahan dito sa langit nga atong kaduulan. Ingon pa sa Biblia dinhi sa verse number 17. Adunay interesting dinhi nga phrase. Ingon pa niya, of my fathers, ingon pa niya sa verse 17, have bread enough. Samtang tuwa siya sa layong nasod, kining bataa, naghuna-huna siya sa ilahang kitchen. Dito sa among kusina, daghan og pagkaon dito. Unya karon na ako din sa kulungan sa baboy, nagkaon lang kog bahog. Ingon pa niya, may pa dito sa balay, kidaghan pag sobra nga pagkaon. Mutindog ko. Uli ko sa akong Papa. Unta, kung na may time nga naghuna-huna ta mo palayo sa atong inahan, palayo sa atong amahan, mga anak, kami na mo pagayo. Mao ni sila ang atong gikinahanglan, si Mama ug si Papa. Na may time nga, samok ni si Mama. Apan,
ang realidad, gikinahanglan nato sila. Ako hinon, wala na ko'y mama o papa. Pero kamo nga napay ginikanan, i-value inyong ginikanan. Gikinahanglan ninyo inyong mama o papa. Tingali dili mo kauyon kay dakong baba inyong mama, istrikto inyong papa. Apan ang kamatuoran, nagkinahanglan ta nila. Right. Mga anak nga rebelde sa ginikanan, kining anak ka, rebelde kayo siya. Gikuha niya iyang bahin. Gibiyaan niya iyang ginikanan, iyang amahan. Gitalikdan niya. Pero karon nga na siya kwarta iyang na-realize nga kinahanglan din ako akong papa. Ayaw na ninyo hulata nga moabot pa mo sa kahimtang sama aning bataa. Hatagi og importansya inyong ginikanan. Amen. I-value ang inyong ginikanan. Ingon pa niya, I will arise and go to my father. Karon, nakahuna-huna ragid. Finally, nakahuna-huna ragid siya. Importante day si papa. Muadto ko sa akong papa. Muuli ko kang papa. Wala ko'y pagkaon. Mamatay ko sa kagutom. Muuli ko kang papa. Pero meron niya nga na-realize niya ang kitchen. Sunod, na-realize niya ang kinsfolk. Importante gyud kaayo ning kinsfolk. Unsa ning kinsfolk? Mao ni sila ang parte sa atong pamilya. Si mama, si papa, ang atong mga igsuon. Tingali di ka ganahan sa mga igsuon kay awayon kaayo mo, pero ang realidad di kinahanglan ani mo sila. Sayings nga nagaingon, blood is thicker than water. Lagot yung guan akong manghod. Maglagot yung guan ang ate. Sige, kuhaon na akong perfume. Gakawala din ang akong lipstick. Mga gagmay kaayo nga rason. Pero ang realidad, ang kinsfolk, ang atong igsuon, atong ginikanan, mauna sila ang atong immediate family. Nga bisan mabali pa ang kalibutan, sila gid na ang atong masangkit. Right. Sila ang atong gikinahanglan. I will arise and go to my father and will say to him, Father, ingon pa niya, sayang hunahuna pa, nakasala ko batok sa langit og sa imong atubangan. Now, kung maghinulsol, mo ni ang pinaka-importante sa paghinulsol, dili lang mo mangayo og pasaylo sa tao. Una sa tanan, mangayo og pasaylo sa Dios. Ingon pa niya, I have sinned against heaven. Nakasala ko batok sa langit og kanimo akong amahan. Ingon dayon siya, dili nako angay nga tawgon pa imuhang anak. Himuan na lang ko isip usa sa imong mga sulugoon. Pa, di nako angayan nga tawgon pa nimong anak. Himuan na lang kog sulugoon. So adunay realization. Verse 20 hangtod sa verse 22, makita nato dinhi ang iyahang return. Pagbalik niya sa iyang papa. Verse 20. He arose and came to his father. Bangon siya. Miuli siya siyang papa. But when he was yet a great way off, tuwa pa siya sa layo. His father saw him. Nakita na siya sa iyang papa. Layo pa siya. Nagbaklay siya. Nakita na siya sa iyang papa. Nganong nakita man sa siyang papa, nga layo pa man siya. I would say nga everyday ang iyang papa naghulat niya nga mobalik siya. Bisan unsa nimo ka maldito, bisan unsa nimo kasuplado, ginadahom ka sa imong amahan nga muuli ka. Nakit-an sa siyang amahan, ingon pa sa Biblia, his father saw him and had compassion. Naluoy ang iyang papa, gisi-gisi na ang iyang sanina, hugaw na ang iyang dagway. Timana nato ni nga sa balay, diya nato makita ang kindness. Ang tinuod nga kaluoy sa amahan og anak. Iyang mga barkada, wa gyoy gipakita nga kindness. Pero ang iyang papa, wa nagmatter sa iyang gisulob, gigakos siya sa iyang amahan, and fell on his neck
and kissed him. So, makita usab nato dinhi sa balay naa ang kisses, naa ang love sa papa ngadto sa anak, sa mama ngadto sa anak. Sa kultura natong mga Pilipino, pag edad sa anak og mga 8, tingali 10, 12, masuko na halukan sa mama. Masuko na gakuson sa papa. Unsa may sayop anang gakuson ka sa imong papa? Mukis si papa sa imuha. Nga gikinahanglan man na sa pamilya ang gugma. Amen? Kining bata, ambot lang pila ng edad ani. Pero pag uli niya, gigakos siya siyang papa o gihalukan siya siyang papa. Ang tinuod nga gugma na diha sa balay. I encourage sa matag usa dinhi, mga anak. Dapat ihag ninyo inyong ginikanan. Dapat mo kiss mo sa inyong ginikanan. Pastor, maulaw mangyud ko oy. Di na mangyud nako kaya. Kung di nimo kaya mo kiss, gakusa. Maulaw naman ko mo kiss, mo gakos na lang ko. Pagpakita sa imong appreciation. Pagpakita sa gugma nimo sa imong amahan. Reminders ni kanato tanan nga napay mga ginikanan. Nga atong i-treasure ang atong ginikanan. Nayuban maghilak-hilak, tuwa na sa lungon. Ma, anong gibiyaan man ko nimo? Pero sa buhi pa si mama, wa gyud gani nakahatag og bulak pag Mother's Day. Pa, ayaw kong biyahe, paglubong pa, mauban ko. Pero sa buhi pa si papa, pagbasok, wa gyud giubanan. Pero karon nga patay na, mauban. Kristohanon, importante ang atong ginikanan. Amen? Kung napa mo'y ginikanan, ipakita, ma, palangga ka na ako. Mother's Day, hatagig bulak. Bisan, mugrit na lang mo, ma, Happy Mother's Day. Ikaw ang akong hero. Ipakita ninyo ang appreciation. Kaya kung wala na sila, wala taning kalibutan na. Gigamit sab sila sa Ginoo nga mahimugso ta diri sa kalibutan. So importante sila sa atong kinabuhi. Muna mga Kristohanon, unta kani nga mensahe makahatag sa tuwa og dugang gugma sa atong family. Dugang gugma sa atong mama, dugang gugma sa atong papa. Tingali rin tayo nga pasod, di gyud ka kasabot kay akong mama pabor-pabor. Akong papa na pinalabi. Kasabot ko ana. Normal na sa pamilya. O ang bata nga buutan, pinalabi gina sa ginikanan. Tingali di ka pinalabi, kay dili kayo kabuutan. Tingali layo ka sa ilaha, naay rason sila. Pero ayaw na himuang nga rason, nga mahimong babag, nga gamiton sa yawa, nga magdumot ka sa imong ginikanan. Kay ang pagdumot, iya ka na sa yawa. Ang kinaiya sa Dios gugma. Amen? Bisan unsay nahimo sa atong ginikanan kanato, dapat magpakita gihapon ta nila og gugma. Maglagot ko ni mama, maglagot ko ni papa, di na ko gusto makakita nila. Hiyampo gina sa Ginoo, Lord, tabangi in taon ko. Kuhaa in taon ning pagdumot nako sa akong ginikanan. Kay kung wala tay ginikanan, kung wala na sila, wala ta ining kalibutan. Manghinaot ko nga kining mubo nga mensahe, unta ma-realize nato unsa ka importante ang atong mga ginikanan. Ang atong mama o ang atong papa sa atong kinabuhi. Kay kung wala na sila, wala ta aning kalibutan. Tingali na kay kasuko o pagdumot, iyampo na sa Ginoo, Lord, kuhaan na ni akong kasuko. Kuha niya akong pagdumot sa akong mama, kasuko na ako sa akong papa. Tudloi ko Ginoo nga mopakita ko og gugma kanila. May God bless His holy word. Let's pray. Ambot ta. Akong ngayong sa pagtindog, let's all stand. O Diyos nga labing gamahanan, Ginoo, salamat sa imong mga pulong.
sa mubo nga mensahe nga nagpahinumdom Ginoo kanamo unsa ka importante ang pamilya Ginoo. Unsa ka importante ang among ginikanan. Ang among papa, ang among mama nag-amuma Ginoo gikan sa gagmay pa kami. Hantod ni abot kami niini nga edad. Tingali sa pagkakaron Ginoo di namo makita ang gugma apan o Dios sa diyang gagmay pa kami nga di namo mahimo ang among kaya pagabuhaton naay ginikanan nga nagsapnay namo. Naay ginikanan nga nagatiman namo. Kung tudloi kami Lord nga mohatag og pasidungog ngadto kanila. Tudloi kami Ginoo nga kung naa may kasilo o kasuko o pagdumot, tabangi kami amahan nga kuhaon namo kini ug ipakita namo sa among ginikanan nga aduna pay gugma tungod kay si Kristo na sa among kinabuhi. Lord, salamat sa dakong gugma nga imong gipakita kanamo ug tabangi kami nga ang gugma nga among nakita nga kanimo mapakita namo kini sa among mga ginikanan. Unta Ginoo, kini nga mensahe magpahinumdom sa matag usa ka Kristohanon nga aduna pay mga ginikanan nga i-value gid namo Ginoo ang among mga ginikanan. Salamat sa imong mga pulong. Salamat sa pagbadlong. Salamat Ginoo sa pagpahinumdom sa matag usa kanamo. Among ibalik kanimo ang dungog, himaya ug pasalamat. Akong pagampo o Dios sa matag usa ka Kristohanon karon nga semana o Lord, among pangayoon kanimo ang mga panalangin. Panalangin ni Ginoo ang mga trabaho sa matag usa, mga negosyo, panginabuhian, tanan Ginoo nga ginakuhaan sa among livelihood matag adlaw i-bless kini o Lord. Ikaw ra gyud Ginoo ang among gisaligan kay kung wala ka Ginoo sa among kinabuhi wala gyud mi mahimo. Makahimo kami sa pagtrabaho tungod kay imo kami ginahatagan og kusog. Salamat sa imong nabuhat. Salamat sa imong gibuhat. Salamat Ginoo sa imong pangpagabuhaton sa among kinabuhi. Tanan nga dungog himaya ug pasalamat Lord among kining ibalik kanimo isip among Dios ug manluluwas. Amen. Mayong udto sa tanan. Kumusta ang igsoon sa pagtuo?